Muli, palakpakan natin ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, I am blessed. Amen. Ulitin mo, I am blessed. Yung meron yatang katabi ka, hindi ka sinabihan, ano? Amen. Alam niyo po, there's power in word. Amen. Kapag ka sinasabi natin yung word, it takes root. Amen. Nagkakaroon ito ng ugat, nagkakaroon ito ng buhay. Lalo na kung ikaw ay depressed. Pag nakarinig ka at may nagsabi sa iyong, I am blessed. O kaya sinabi mo, I am blessed. Napapalitan po ng blessing yung depressing. Amen? So, sandali po tayo manalangin. O dakilang Diyos Ama na nasa langit, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na namatay sa krus at nabuhay na magulihi na ikatlong araw, kami po'y lumalapit sa iyong trono. Muli kahabagan mo kami sa araw na ito, sa aming pakikinig ng iyong salita, sa aming pagtitipon. Sa mga salita mo na marinig namin, ito'y maging pagpapala, kalakasan, direksyon ng buhay, at pagbabagong buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Buksan niyo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso para po sa iyong mapagpala at makapangyarihang salita. Ang likod mo ay maibaba, ikaw pong may taas sa aming kalagitnaan. Ito pong aming pasasalamat, panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So, wini-welcome po natin. Sino ba ang first timer? So, si brother na ating kasama po ni Sister, Cora. Amen. So, welcome, brother. Ang Jomsi Church ay non-sectarian, full gospel Christian ministry. Pag sinabing non-sectarian, wala po tayong tinataas na reliyon. Ito po ay full gospel. Ipinapangaral natin ang purong salita ng Diyos, walang bawas, walang dagdag, sabagat pag binawasan mong salita ng Diyos, babawasan ang pagpapala mo. Pag dinagdagan mo, dadagdagan naman ang sumpa. Kaya ito po ay full gospel, purong salita ng Diyos. Ito po ay samahan ng mga Kristiyano, hindi lamang Kristiyano sa nguso, kundi Kristiyano sa puso. Amen. Kaya kung ikaw ay dumadalo dito, ikaw ay itutuwid ng Panginoon, babaguhin ang buhay mo, pagpapalain ka ng Diyos, papagalingin ang karamdaman mo, papalakasin ka at bibigyan ka ng wisdom para maintindihan mo ang salita ng Panginoon. Alam niyo po ba bakit tayo binigyan ng Diyos ng mata? Hindi lang para makakita ng mga magagandang tanawin, kaya tayo po'y binigyan ng Diyos ng mata kasi po para po makita natin ang mga kamanghamanghang gawa ng Diyos at ang mga gagawin pa niya. Bakit naman tayo may puso? Para naman po makilala natin ang Diyos. Kaya yung mga hindi nakakilala sa Diyos, baka hindi sa ayos ang puso. Amen? Kaya ka may puso. Kaya dapat yung puso hindi na high blood. No? Hindi lumalaki, hindi nagkakasakit. Ayos ang function ng puso. Kasi yung puso mo, kinikilala mo ang Diyos. Amen? Bakit naman tayo may kamay? Para matouch naman natin si Lord. Sa ating mga prayer, sa ating pagsamba, matouch naman natin ang puso rin ng Panginoon. Bakit naman tayo mayroong paa? Para naman tayo lumakad sa katwiran ng Diyos. Para lumakad sa pananampalataya. Amen? Para lumakad tayo with God. Walk with God. Amen po. Bakit naman tayo may katawan? Upang ang katawan natin ay ialay sa Panginoon. Our body is for the Lord, and the Lord is for our body. In Romans 12, Verse 1, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable. Hindi po para kung saan ang katawan natin, binigay ng Diyos para maglingkod, sambahin siya at ialis sa Kanya na kalugod-lugod banal. Amen? So, ang text po natin ngayon ay dito po sa Romans chapter 7, 1 to 6. Romans chapter 7, verses 1 to 6. Sabi po ng verse 1, Now, dear brothers and sisters, you who are familiar with the law, don't you know that the law applies only while a person is living?
For example, when a woman marries, the law binds her to her husband as long as he is alive. But if he dies, the laws of marriage no longer apply to her. In verse 3, so while her husband is alive, she would be committing adultery if she married another man. But if her husband dies, she is free from that law and does not commit adultery when she remarries. Verse 4, so my dear brothers and sisters, this is the point. You died to the power of the law when you died with Christ. And now you are united with the one who was raised from the dead. As a result, we can produce a harvest of good deeds for God. Ang Diyos po ang magpahala ng kanyang salita. Ang pamagat po natin ay, why did God give the law? Bakit ba ibinigay ng Diyos ang batas? Amen? Nung tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo, according to the text, wala na po tayo sa ilalim ng batas. Amen? Namatay na tayo kay Kristo, wala ka na sa ilalim ng batas. Sa binasa nating text, an example po ni Pablo, na yung pong mag-asawa, sila po ay natatali, napapailalim sa batas ng pag-aasawa habang sila ay nabubuhay. Subalit iyan po ay mawawalan ng bisa kapag may namatay na po sa kanila. Yun po ang sabi. Hindi na siya nagkakasala kung mag-asawa siya muli. Yun po ay ginawang halintulad ni Pablo. Tayo rin na mga nakipag-isa kay Kristo nung namatay na po yung lumang buhay natin, tayo po'y nakipag-isa na kay Kristo. Amen? At kung hindi po namamatay ang lumang buhay natin, hindi po pa pwede tayo makipag-isa kay Kristo. Kaya kinakailangan ang tao ay tanggapin niya si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, talikuran niya at layuan ang lahat ng kasamaan sa buhay niya. Kailangan mamatay yung mga lumang buhay niya, pagkagalit, pagkapuot, pagkainggit, paglalasing, pagsusugal, pag-aaway-away, no, paggagera-gera, no? Kailangan niya na mamatay, yan ay mawala. Sapagkat pag sinabing patay, wala na po nagagawa. Doon ka lang, totoong nakipag-isa kay Kristo. Pero kung tayo po, meron pa lumang buhay, tayo po ay hindi pa pwedeng makipag-isa ng totoo kay Kristo, nagkakasala tayo ng pagkukunwari. Amen. So ano po ba ang sinasabi ng itong Romans chapter 7? Paul, the apostle, explains that believers are dead to the law. Amen? Ang mga believers daw ay patay na sa batas. In-explain niya ito. As they are dead to sin. Wala ka na sa ilalim ng batas kasi patay ka na sa kasalanan, hindi na buhay yung kasalanan, wala na yung lumang buhay natin. So what does Paul mean when he says we are not under law but under grace? Dito sinasabi ni Pablo sa Romans, wala ka na sa ilalim ng batas kundi sa biyaya na ng Diyos, ikaw ay napapailalim. Ano po yung ibig sabihin noon? To be under law means that we must do something for God. Amen? Ulitin ko po, to be under law means that we must do something for God. Kapag ang isang tao nasa ilalim ng batas, yung po ibig sabihin, gumagawa siya ng mga bagay para sa Diyos. Ano naman ang ibig sabihin ng under grace? To be under grace means that God does something for us. Nakakagawa ang Diyos sa buhay natin. Tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Yung po ang ibig sabihin nun. Merong ginagawa ang Diyos, may tinatrabaho ang Diyos, merong inaayos ang Diyos sa tao. So yung tao na yon na nakakagawa ang Diyos sa buhay niya, siya ay nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Pero yung mga tao na nasa ilalim ng batas, sila po yung mga taong gumagawa para sa Diyos. Anong gusto mo? Amen? Ano pipiliin mo? So marami mga Kristiyano, sila po ay may burden, no? Nabibigatan sila.
Dahil maraming mga religious rules, regulation, at marami silang ginagawang mga resolution. But not realizing that it is impossible to find holiness through their own efforts. Amen po. Wala po sa atin magiging banal sa sarili mong gawa. Wala po sa atin na maliligtas sa sarili mong gawa. Amen? Ang kaligtasan ay grace din, sabi ng Ephesians 2:8 and 9, for by grace through faith we are saved. Sa biyaya at sa pamagitan ng iyong pananampalataya, tayo naligtas, not of our own good works, so that no one may boast. So yung biyaya ng Diyos at yung pananampalataya mo, ang magliligtas sa iyo. At dahil ligtas ka na, doon ka palang gagawa ng mabuti at pinapatunayan mong ligtas ka. Pero kung gagawa ka ng mabuti, babaliktarin mo para maligtas ka, mamumudbud ka sa mahirap, magbibigay ka ng mga ayuda, magkakaroon ka ng mga gift-giving, magbibigay ka ng mga pagkain, tapos ibibidyo mo pa para maligtas ka, hindi po yon pwedeng magligtas sa iyo. Amen? So when Paul says that the non-Jews are no longer bound by these laws, he is not saying that the Old Testament law has no value to us today. Hindi po niya sinasabing, wala nang halaga yung mga kautusan sa lumang tipan. Hindi po yun ang sinasabi niya. Meron pa ring value po ang lumang kautusan. So, maintindihan lang natin ang Old Testament, no? Sa pamagitan po yung law ng Old Testament, may tatlong categories: ceremonial law, civil law, at saka moral law. Pag sinabi ceremonial, yung po'y pagsamba. Pag sinabi namang civil law, it dictates yung pong daily living natin. At yung pong moral law, it requires strict obedience to the 10 Commandments. Amen. So in this message, God has 3 reasons why the law was given. Amen? May tatlo pong sinasabi ang Diyos at gusto sabihin sa iyo ngayon bakit binigay ang batas. Amen? So the point is, God wants every believer to enjoy victory and blessing by grace. So ito po ay tatlo lang, yung jurisdiction at yung join to another at yung serving with new spirit. So, number 1, jurisdiction over a person. Sa binasa natin text, sabing gano'n, the law of marriage, sabi ng verse 2, has a jurisdiction. It says, a married woman is bound by the law. So, lahat po, kahit ang man o sino man, a married person, they are bound by the law. Amen. Nasa ilalim sila ng batas ng pag-aasawa. Kapag sila ay nag-asawa pa at buhay sila pareho, sila po ay lumalabag sa batas ng pag-aasawa. Amen? Kaya ito po ay sinabi po ng text natin, Romans chapter 7, verse 2. The law of marriage has a jurisdiction. Sinasabi dito, hanggat buhay, yan po ang jurisdiction. Pag namatay na, wala na po sila sa ilalim ng batas ng pag-aasawa. They are both bound by the law. In other words, jurisdiction is defined as the power and authority of a court to hear, try, and decide a case. Yung pong mga nasa korte, ginagamit po yan po ay kanilang jurisdiction. Sila ang magtatadhana, sila ang magtatakda patungkol doon sa narinig nila na mga kaso. Amen? Kung titingnan din natin ang Bible, 2 Corinthians 7 verse 1, sabi po dito, let us cleanse ourselves from the filthiness of the flesh, perfecting holiness in the fear of the Lord. In other words, sikapin natin mabuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Amen? Yan po ay habang tayo nabubuhay, jurisdiction yan. At hindi pwedeng mag-backslide ka. Sabagat ang mga tao na backslide, sabing ganon, mahirap na makabalik muli. Kahit napuntahan mo yan sa bahay nila, ipanalangin mo yung anak mo na yan, yung katigasan ng ulo niya sa kanyang ginagawa ngayon na mali, mahirap na makabalik yan.
Iaasa mo na lang talaga sa Diyos. Hindi mo na siya pwedeng pagalitan ng pagalitan, tuyain ng tuyain, laitin. Hindi mo na siya pwedeng pagsalitaan ng kung ano-ano kasi wala na po eh. Amen? Sumuway na siya, nagrebelde na siya. Magkukusa na lang yan kung talagang dumating ang panahon at alam ng Diyos ang laman ng puso niyan. Amen? May jurisdiction. Hindi pa siya dapat mag-backslide. Habang ikaw ay buhay, dapat born again ka. Amen? Nang tinanggap mo sa Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, ang jurisdiction niyan hanggang langit. Pag namatay ang tao, pupunta siya ng langit. Kasi naghari si Kristo sa buhay niya. Hindi ang makalaman. Hindi ang kasalanan na naghari, hindi ang pag-iinom. Mga bisyo, pagsusugal, pangangalo niya. Ang naghari sa kanya ay si Kristo at naging malinis ang buhay niya. Kaya pag namatay siya, meron siyang bahay sa langit. Amen? Yun po ang daan. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala pong makakaparoon sa Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Kung sa ngayon ay malaking problema sa mundo ang Strait of Hormuz dahil yung pong dinadaanan ng langis para po suplayan ang buong mundo, malaking problema po yon. Pero hindi pa po yan ang totoong malaking problema. Ang malaking problema, pag hindi mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon mo, tagapagligtas, at hindi mo tinalikuran ang iyong mga kasalanan, ikaw ay napapailalim sa batas ng Diyos. Mawawala ka lang sa batas ng kamatayan kung si Kristo naghari sa buhay mo. Romans 8 verse 2, for the law of the Spirit of Christ, that is in Christ Jesus, the law of the Spirit, has set us free from the law of sin and death. Amen? Yun lamang, doon lamang tayo lalaya. Amen po? Sa Titus 3 verse 1, ang sabi po dito, remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient and to be ready to do whatever is good. Sinabi po ito ng writer. Sinasabi kay Titus na paalalahanan ng mga tao na meron silang pagpapasakop. Yan po ay jurisdiction. Pagpapasakop sa mga nilagay ng Diyos na authority maging sa church. Kailangan, sabi ng Hebrews 13:17, submit to your leaders and obey them that rule over you. Amen? Hindi mo sisiraan yung pastor. At yung mga kapwa din pastor, hindi din dapat nagsisiraan. Amen? Tanggapin natin ang isa't isa. At wala tayo dapat favoritism. Wala po dapat tayong kinikilingan, sabing ganon. Wala tayong maging sa loob ng church. Sabi ni James, kapag may pumasok sa simbahan at ang damit ay maganda at may singsing na ginto, ayayahan mo umupo doon sa magandang upuan. Pero pag daw ang dumating ay gusgusin, tapos sinasabi mo, diyan ka na lang umupo. Sa kasi madudumihan upuan namin, nagtatangi ka na ng tao. Kaya tayo, baka subukin tayo ng Diyos dito. At may pumasok dito. Amen? Huwag nating itangi, padama natin ang pag-ibig ni Kristo. Sabagat tayo po namatay na kay Kristo at wala na tayo sa ilalim ng batas. So balik po tayo. The marriage relationship illustrates our relationship to the law. Amen? Sabi ng Proverbs 21:15, when justice is done, it brings joy to the righteous, but terror to the evildoers. Yung mga taong masasama, wala po sa kanila, bali wala sa kanila ang justice. Kaya nga po, ano pa mangyayari kapag binaliwala mo yung pong salita ng Panginoon? Amen? Yung hindi mo sinusunod ang utos ng Diyos na nakasulat dito, meron bang mangyayari? Meron po. Amen. Ano ba? Sabi po, cursed is everyone who does not observe and obey
all the commands that are written in God's book. Lahat po ng sinulat dito, ito po inspired by the Holy Spirit. 2 Timothy 3:16, at ito'y magagamit para tayo ay i-rebuke. Pag sinabi rebuke, tayo ay sawayin sa mali natin. Pag binasa mo to, makikita mo sarili mo. Para kang nagsasalamin. Makikita mo pati loob. Ano bang damdamin meron ka? Amen? For teaching, for correcting. Amen? Rebuking, teaching, correcting. At tayo i-guide nito sa maayos sa pamumuhay. Ngayon, dahil maayos ng pamumuhay mo, expect persecution. Amen? Mag-expect ka na uusigin ka. Kahit yung katabi mo, pwede ka usigin yan. Kasi namumuhay ka matwid. Amen? Pero pwede ka rin i-bless niyan, katabi mo. Dapat kung sino yung katabi mo, yun yung kinakamayan mo. Pagka oras ng uwian sa church. Amen? Dapat nagbabatian tayo dito. Amen? Jurisdiction din yan eh. Yan po ay batas din. Na pagtapos ng preaching, ikaw naman ay minsan kamayan mo naman yung pastor, magpasalamat ka at ikaw ay tinamaan. Amen? Tumama ka. Amen? Iyon ay pagpapala, pinagpala ka. Kaya kapag tayo po ay nag-uuwian na dito, magkamaya naman tayo, batiin mo naman yung katabi mo. Halos ilang taon na kayo magkatabi o kaya nagkikita dito, di pa rin kayo nagbabatian. May laban ba kayo? Amen? Wala dapat naglalaban-laban because a kingdom that is divided will not stand. Amen po? Dapat din tayo nagkakaisa. Dito sa Jomsi Church, pag tayo ay nagkakaisa, malaki ang impluensya natin. Amen? Sa mga taong di pa nakakakilala sa Panginoon. Amen po? So kung ang utos ng Diyos, hindi natin no-observe, tayo po ay nagkakaroon ng sumba. Amen? At sabi sa text natin, when a spouse dies, the law of marriage no longer applies. Amen. Kapag namatay na ang isa sa mag-asawa, wala na pong application ng law of marriage. Wala na sila sa ilalim. Amen po? Kaya sinasabi rin natin ito, kailangan makipag-isa ka kay Kristo. Kasi hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos, hindi mo masusunod ang utos ng Diyos, masusumpa ka lang. Pero wala namang taong nagplano na siya ay masumpa. Amen? Sabi ko nga, lagi ko sinasabi ito, people don't plan to fail. Hindi mo pinlano na ikaw ay bumagsak, na ikaw ay malugi, na ikaw ay maghirap. Amen? Hindi mo yan pinlano na ikaw ay mabigo. People don't plan to fail. Anong meron sa tao? They just fail to plan. Yung pagpaplano, doon ka nasira. Pero yung sirain mo ang buhay mo, hindi mo yan plano. Hindi mo yan pinlano. Kaya lang nasira ang buhay mo kasi tinatapatan mo para maging maligaya ka, para maging masaya ka. Amen. Kaya nasira. Masarap naman kasi kapag gumagawa tayo ng mali, ng kasalanan, lalo na kung na-please yung ating laman, yung pride natin. But we are not under the law para gawin pa yan. We are died to Christ. Amen? And kung tayo po ay patay kay Kristo, so gagawa ka na ng kalooban ng Diyos. Doon pa lang magsisimula. Amen po? So, yung jurisdiction, yung hangganan, yung boundary. Tayo may mga boundary tayo. Amen? Dito po, nung merong dumating po yung pandemic, ang daming boundary. Nahirapan tayo. Pero kung ang boundary ay galing sa Panginoon, hindi ka mahirapan. Nung hindi ka pa born again, wala kang boundary. Pati salita mo, walang boundary. Kung i-chismis mo yung kapitbahay mo, yung
mga kamag-anak mo, hindi ka na nag-iingat kasi wala kang boundary. Pero nung tayo nakipag-isa kay Kristo, namatay na tayo para kay Kristo, nagkaroon ka na ng jurisdiction. Amen? So yun po, bakit binigay ng Diyos ang batas, ang utos, para sa jurisdiction. Amen? Over a person. Kaya hindi ka na po pwedeng walang boundary. Kung ano gusto mo, gagawin mo, hindi na po pwede. Bakit po? Baka manumbalik ka ulit sa luma mong buhay, mapahama ka pa. And second, join to another. Another, kanino makikipagkaisa? Doon po, sabi ng text natin, doon sa namatay. Sino ba yung namatay? In verse 3, kung titingnan natin, join to Him who was raised from the dead. Si Kristo po yun. Ano po? Kaya binigay ng Diyos ang batas para ikaw makipag-isa kay Kristo. Dahil pag hindi mo rin yung ginawa, may sumpa. At ang dami mga nasusumpa, tinitiis na lang yung sumpa. At ang sumpa hindi darating na walang dahilan. Proverbs 26 verse 2. At dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo, doon pa lang magsisimula na ikaw ay magbunga ng mabubuting gawa. Amen? Kung hindi ka nakipag-isa kay Kristo, hindi ka makakagawa ng mabubuti. Hindi totoo ang mabuting ginagawa mo. Ginaya mo lang yan at hindi ang galing sa Diyos. Dahil hindi naman naghahari ang Diyos sa iyo. Amen po? Sabi ng verse 4, bakit binigay ng Diyos ang utos? Upang tayo ay magbunga ng mabubuting gawa para sa Diyos. Amen? We are created in Christ to do good works. Ephesians 2:10. Kaya ka naging tao para gumawa ng mabuti at ang naglalang sa iyo ay ang Diyos. Ang naglalang sa atin ay ang Diyos. Amen? Ang naglalang dyan sa katabi mo ay ang Diyos. Ginamit lang ang tao. At tayo dapat nakipag-isa kay Kristo. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, doon nagsisimula ang pagbabagong buhay. Nagkakaroon ng transformation. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old has gone, the new has come. Amen? Kaya yung mga tao, hindi pa makapasok sa church, hindi pa nakipag-isa kay Kristo. Kaya may batas para makipag-isa ka kay Kristo. Kanino ba ang gusto mo makipag-isa? Sa dyablo o kay Kristo? Pag hindi pa dumating sa buhay mo ang pakipag-isa kay Kristo, nakipag-isa ka kay dyablo. At kung halimbawa, ikaw naman ay nakipag-isa na kay Kristo, tumagal ka na, nanumbalik ka na naman ulit sa lumang buhay mo, bumalik ka ulit kay dyablo. Amen? Binuhay mo ulit. Pero sa toong buhay, kapag ang asawa ay namatay, wala na siyang babalikan doon sa namatay. Amen? Sa totoong buhay, maghahanap ka na lang ulit ng ibang asawa. Ngayon, dahil nakakuha ka na ng asawa at nagkaroon na kayo ng covenant, legal husband and wife na kayo, at ngayon kumuha ka pa ulit ng asawa, nagkakasala ka na naman. Amen? Meron po nangyayari, born again ka na, nakipag-isa ka na kay Kristo, wala na yung lumang buhay mo. Ngayon, pag bumalik ka ulit sa pagiging chismosa mo at chismoso, amen, sa pagiging magagalitin mo at pagtatampo mo, at sa pagiging maramot mo at pagiging magagalitin, at sa mga bisyo, sugal dito, sabong, amen, mga online na mga sugal, bumalik ka ulit dyan, ibig sabihin, nagpailalim ka na naman sa batas, kaya may sumpa. Amen? Dapat kay Kristo ka forever. Hindi ka na pwedeng umalis kay Kristo sapagat wala ka nang mahanap na mas maganda pa na kung kanino ka makipagkaisa. Wala na po. Amen? Si Kristo lang ang pinakamabisa sa buong mundo. Pinakamagandang desisyon na gagawin mo ang makipag-isa sa Kanya. Amen? Sabagat siya ang access sa langit. In John 14:6, hindi ka pwede pumasok sa langit kung ang daladala mo ay reliyon.
Amen? At sasabihin mo, ako po ay ganito po ang aking reliyon. Mabait po ako. Pero kung hindi mo dala-dala sa puso mo at hindi mo pinaghari si Kristo at tayo humarap sa Panginoon at hindi nakita si Kristo, wala kang passport. Amen? Wala kang gate pass. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Hindi po sinabing Protestante ang daan, Katoliko ang daan, Iglesia ang daan, Mormons ang daan, mga reliyon ang daan. Wala po sinabi. Balik-balik na rin man natin ang Bible. Lahat ng pahina, pa-screen natin, scrutinize natin, siyasatin natin, wala kang makikita na ibang daan, kundi si Kristo lang para makapasok ka ng langit. Amen? Kaya ano sabi ng Romans 10:9? Dahil tinanggap mo siya sa puso mo, magkakaroon ka ng kaligtasan. Amen? Paano ba pagtanggap? Sinasabi mo, Lord, patawarin niyo po ako. May mga sinner's prayer. At sinasabi mo, Lord, totoo po nagsisisi ako, humingi ng tawad sa kasalanan ko. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Panginoong Yesus, ikaw na maghari. Ibig sabihin, kino-confess mo na si Jesus. Amen? Kino-confess mo na, tinatanggap mo na siya, meron ka ng kaligtasan. Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus raised from the dead, by God, you are saved. Amen? Andiyan ba yan? If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Wala pong sinabing gano'n. Pag sinabi mo, ito pong reliyon ko, dito po ako, matagal na po ako dito, hindi po yan ang sinasabi. Amen? Ito po yung organisasyon ko, dito po ako sumali. Kaya ako naniniwala po, makapunta ako ng langit. Hindi po yan ang sinabi ng Bible. Amen? Hindi pwedeng magsinungaling ang Bible, hindi mo pwedeng baliwalaan ang Bible, sabagat ang Bible, ang nakasulat dyan ay salita ng Diyos. Ang sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Sa pasimula pa lamang ay naroon ang salita ng Diyos, at itong salita ng Diyos ay sumasa Diyos, at itong salita ng Diyos ay Diyos. Amen? At sabing gano'n, ng verse 14, and the Word became flesh. Amen. Yung salita ay nagkatawang tao. Kaya dapat makipag-join tayo. Kailan ka makipag-join? Kaya merong utos ang Diyos. Binigay niya ang kautusan para sa ating pakipag-isa kay Kristo. Amen? Tingnan mo. Sabi dito sa 2 Corinthians 11 verse 2. 2 Corinthians 11 verse 2, nag-aalala ako, sabi ni Pablo, sa mga taga-Korinto, tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ibig sabihin, yung damdamin ni Pablo at damdamin ng Diyos, nagkakapareho. May damdamin ng Diyos sa atin, sa iyo. Amen? May damdamin ng Diyos sa iyo. Nasa puso ka ng Diyos. E ang tanong, kailan mo pa ba paghahariin siya sa puso mo? Kailan pa ba ikaw makipag-isa sa Kanya? Ang sabi dito, ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. Sa English, ang tawag niyang betrothed. Lahat tayo ay ipinakipagtipan na. Di ba may mga magulang nakikialam sa mga anak na mag-aasawa? Ang tawag doon, ano tawag doon? Amen? Pinagkaisahan lang. Ha? At sasabihin, eto anak, hindi naman gusto ng anak yung yung mapapangasawa. Ito dapat ang mapapangasawa mo kasi malaki ang nyugan nito. Marami silang nyug. Mayaman to, malawak ang lupain. Ito na lang anak. Di ba may mga magulang na ganon? Yung anak nilang babae, yahanap ng mapapangasawa para
yumaman. Hindi po ganon. Pwede kung kalooban ng Diyos yun. Amen? Pero kung nakipagtipan lang, amen, hindi po doon tayo. Tayo po ay mula pa nung una ay ipinakipagtipan na kay Kristo. At darating yung panahon ng kaganapan, pero nagsimula na ito ng talikuran mong kasalanan. Nang tagapin mo siya sa puso mo, nakipag-isa ka na sa Kanya, at wag ka nang hahanap pa ng ibang Diyos at Panginoon. Amen? Tayo ay isang malinis, sinalintulad sa isang malinis na dalaga. Ibig sabihin pala, may mga dalagang hindi malinis. Oo nga naman. Hindi iniingatan kasi yung virginity. No? Di naman niya asawa. Lalo na mga kabataan. No? Nag-experiment patungkol sa sex. Dapat sa mga born again na nakipag-isa kay Kristo, wag mo nang gagawin yan. Amen po? Huwag mo ibenta. Amen. Yung kayamanan na sinasabi po ng mga matatanda. Amen. Napakahalaga niyan. Ibigay mo yan kung sinong kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hinalintulad po sa isang dalagang malinis ang bawat tao at pinakipagtipan na kay Kristo. Amen. When a person dies to the old life, and accept Christ as Savior, a new life begins. Hindi po magsisimula ang bagong buhay kung wala si Kristo sa buhay mo. Kung di maghahari si Kristo sa buhay mo, walang magsisimulang bagong buhay. Amen? Puro luma ang darating. Subalit, kapag tayo ay nakipag-isa ng totohanan kay Kristo, ang dami mga bagong darating sa buhay natin. Amen? In 1 Corinthians 6, verse 16 to 17, sabi dito, for he who reunites himself with a prostitute is one with her in body. The two become one flesh. Ito po yung kagaya po ng mga lalaki pumupunta sa mga club at sila ay may mga prostitute na binabayaran para isatisfy ang kanilang desire, fleshly desire. Ngayon, ito daw prostitute na to at saka yung pumunta doon, dahil sila ay nagkaroon ng satisfaction ng kanilang flesh, ginamit nila ang kanilang mga katawan to satisfy doon sa kanilang mga lust, yung kanilang kahalayan. Ngayon, nagiging isa na sila. Amen? Dati po, nung kabataan namin, nagbibinata po kami. Doon po sa Marikina, meron dyan lugar na kalumpang. Pagka ikaw nagbibinata ka na, dyan sa kalumpang na yan, bibili ka ng ticket, marami dyan babae, isasayaw mo. Kami, nagbibinata na po. Hindi naman born again ang magulang ko that time. Teenager pa lang ako, 15. Pumupunta po kami doon. Bibili kami ticket, tapos may sasayaw na kaming babae. Pero yung mga kasama ko, yung babae sinasayaw nila, ay inilalabas pa nila. Pero ako, wala po kasi akong pera, wala akong panlabas. At sila po tuloy-tuloy na nakakapunta lagi doon. Ako, wala ng pera, pambili ticket. Sila na lang po ang laging tumutuloy doon. Pero barkada pa rin kami. Bangamat unbeliever ako, naiinggit ako sa kanila, kaya lang isang araw, nagkasakit po sila. Yung mga sakit sa babae. So, hindi naman kasi kay Kristo nakipag-isa sa prostitute. Amen? Sabi dito, ang sino mang nakipag-isa sa prostitute, nagiging isang katawan na sila. So, nahahawa. Kaya nahahawa sila. Amen? Pero ito po ang sabi ni Pablo, but he who unites himself with the Lord is one with Him in Spirit. Ang sino mang nakipag-isa sa Panginoon, pareho na sila ng Espiritu. Amen? Huwag ka nang pipili. Pinaka-the best na po, makipag-isa ka kay Kristo. And number 3, why God give the law, serve God in newness of the Spirit. Hindi mo mapaglilingkuran ang Diyos na mayroon kang bagong espiritu.
Amen? Kung hindi ka susunod doon sa batas na gusto ng Panginoon. Amen? God gave the law to serve God in newness of the Spirit. In verse 4 and verse 6, sabi dito ng Romans 7 verse 6, but now we have been released from the law, for we died to it and are no longer captive to its power. Hindi na tayo hawak ng kapangyarihan ng batas. Amen? Therefore, we can serve God not in the old way. Marami pa rin naglilingkod sa Diyos pero in old way. Bakit po? Kasi hindi nila sinusunod yung batas ng Diyos. Amen? Some people try to earn their way to God by keeping a set of rules. Marami po sila mga ginagawa, no? Susundin nila ang 10 Commandments, attend sila sa church, gagawa sila ng mga babuti. Amen? May mga ganyang mga tao. But all they earn for their efforts is frustration and discouragement. Lahat ng ginawa nila na yan ay napoprostrate, nabibigo lang sila, frustration and discouragement sa paggawa nila ng mga ganong bagay. Kailangan po, kung susundin mo ang utos ng Diyos, kung ikaw ay a-attend sa church, kung ikaw ay magpe-pray o sasama ka kung saang mga mabubuting gawa, dapat ginagawa mo yan sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Hindi mo yan ginagawa dahil yung lumang buhay mo nandiyan pa. Gawin mo yan na dapat bago na yung buhay mo. Dahil pag hindi bago ang buhay mo, sa pag-attend mo ng church, sa pagsunod mo sa 10 utos, sa paggawa, sa paggawa mo ng mabuti, pag hindi mo yung ginawa, amen, hindi ka nagbagong buhay, frustrated ka lang, discouraged ka lang. Amen, nasasamid tuloy ako eh. Kaya tayo po, sundin natin ang utos ng Diyos, umattend tayo sa church, gumawa tayo ng mabuti, pero dapat bagong paraan, bagong pamumuhay, new way of life, hindi yung lumang style pa rin. Amen? Ang hirap po, hindi masarap ang lasa kung ikaw ay nagpiprito ng isda o ng ano pa mang mga piniprito mo, kung ang ginagamit mong mantika ay luma, hindi po masarap yun. At sabi ng iba, nakakalason pa yun. Kaya kung tayo maglilingkod sa Diyos, attend tayo sa church, susundin natin ang utos ng Diyos, gagawa tayo ng mabuti, gawin natin ito with newness of the Spirit. Kaya ito'y batas ng Diyos. Binigay niya ang batas. Hindi basta maglingkod ka lang sa Diyos. Hindi matuwa ka na, ay naku, naglilingkod na siya sa Diyos. Kailangan merong newness of the Spirit. Amen po? Kasi po sayang. Always remember, because of Christ's sacrifice, the way to God is already open. Ang daan para sa Panginoon ay bukas na. Pero yung Strait of Hormuz, bukas sara. Nagugulo yung mundo. Ayos na, binuksan na, dadaan na ang barko sa Strait of Hormuz. Biglang may gera na naman, sarado na naman, sabi ng Iranian. Pero, ang daan, pag binuksan ng Diyos para sa iyo, at ikaw naman ay mayroong bagong espiritu, bagong buhay, walang sarado po yon. Amen? Kasi hindi sila nagkakasundo eh. Si Trump at ang mga Iranian. Hindi sila nagkakasundo, sumasali pa yung mga ibang bansa. Amen? Kaya sarado na naman. Tataas na naman ang mga diesel. Kaya ang ginagawa mo, mag-electric vehicle ka na lang. Nag-iisip ka na, di ba, kung may pera ka. Ikaw na meron sasakyan, nag-iisip ka na lang ng electric vehicle, mga e-bike. Kasi akala mo yun ang solusyon. Pero hindi po yung ang main solution. Ang Diyos po ang totoong provider
at magsosolve, magbibigay ng solusyon sa mga problema ng mundo at ng bansa. Amen? Yung pagbabagong buhay, kung siguro buong kapalaran, buong community ng kapalaran na born again, merong bagong espiritu, makikita natin yung gawa ng Panginoon. Makakakilos ang Diyos. Amen? So, we become more and more like Jesus as we live for Him day by day. Araw-araw, pamumuhay kay Kristo. Kapag ginawa mo yan, magiging kamukha mo ang Diyos. Amen? Sa karakter. Tingnan mo, si Jesus, bagamat siya Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Amen? Lifetime obedience, mahalaga po yan. Jesus will free you to serve Him out of love and gratitude. Amen? Magiging malaya ka na maglingkod, na mayroong pag-ibig, may pagpapasalamat kapag araw-araw nababago ang buhay natin. Amen? Ang tawag dyan, living in the Spirit. Keeping the rules, the laws, and customs of Christianity doesn't save us. Ibig sabihin, kahit gawin mo yung mga utos na yan, amen, yung mga rules na yan, hindi rin po yan ang magliligtas sa atin. Ang magliligtas sa atin ay si Kristo. Amen? So, tatlo po yan. Why did God give the law? Para po malaman natin ang jurisdiction, para po sa ating pagkipag-isa kay Kristo, para sa ating paglilingkod na mayroong bagong buhay. Kung ikaw maglilingkod, bakla ka pa rin, di wala din. Tomboy ka pa rin. Amen? Tutugtog ka sa gawain ng Panginoon, pero tomboy ka pa rin, bakla ka pa rin, nagpe-pray ka. Hindi po yun. Lumabag ka na sa batas ng Diyos. Kaya binigay ang batas. Newness of the Spirit. At sa ating po pagtatapos, dito po sa Matthew 5:17 hanggang 19. Jesus said, I have not come to abolish the law, but to fulfill them. Yung pong pagbaba ni Jesus mula sa langit, yung pagkakatawang tao niya, hindi po niya binaliwala ang batas, kundi kinumpleto niya. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Ano po sinasabi doon? Wala pong pwedeng magbura ng batas. Amen? Bumaba si Jesus sa batas, kahit ballpen mo, ano pa man. Kahit maliit na letra ng batas, hindi mo pwedeng alisin. Amen? Bakit? Ano po mangyayari? Sabi ng verse 19, anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. Amen? So may parusa. Kapag binaliwala mo ang batas na ito, ilalagay ka sa pinakamababang portion ng langit. Ano na yun? Pinakamababa. Wala ka sa langit. Amen po. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of God. Amen? Will be called great in the kingdom of God. Tatawagin kang dakila. Amen? Sa kaharian ng Diyos. Verse 20. Matthew 5. For I tell you, unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Kung hindi mo lalagpasan, amen, yung pagiging matuwid ng mga Pariseo at Eskriba, hindi ka rin makakapasok sa langit. Amen? You will certainly not enter the kingdom of heaven. Dapat lampasan mo pa rin ang sabi ni Jesus, ang mga ginagawa ng mga Pariseo at mga Eskriba.
Ano ba ginagawa ng mga Pariseo at Skriba? Noon po ang mga Pariseo at Skriba, ang ginagawa po nila, sila po ay naghahandog ng mga hayop, pinapatay nila yon para sa kasalanan ng tao. Ngayon, kung di mo lalampasan yon, yung ginagawa ng mga Skriba at Pariseo, na para mabawasan ang kasalanan, gagawa sila ng paghahandog. Kung di mo lalampasan yon, sabing ganon, ay hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Amen? Kung gagayain mo pa rin yun, mga ginagawa nila, naghahandog sila. Ang tawag doon ay Moses Law. Mosaic Law. Ang mga Mosaic Law, ginagawa po nila yan, meron pong Holy of Holies, may holy place, at merong outer court. Yung mga tao, nandiyan po sila, at ang pumapasok lang dito, may kortina po yan, ganun po yung tabernacle, at yung po mga handog nila, yung mga tao na yan, may mga dalang handog. Bawat isa may dalang handog. At yung handog na yon, susunugin po yon at papaamoy sa Panginoon. Yung maghahandog na saserdote, Pariseo, pag siya hindi rin kalugod-lugod, at kagaya rin niya yung nakaupo doon, pareho lang pala sila, mamamatay siya. Ganun po ang nangyayari noon. Amen? Tingnan mo, sabi po, kung di mo yan lalampasan, hindi ka makakapasok sa langit. Amen? Kasi po yung inahandog nila na mga dugo ng hayop, nagtatakip lang yun ng kanilang kasalanan. At sila, patuloy sila naghahandog para matakpan ang kanilang kasalanan. Pero yung po ay Moses Law. Wala na po ang Moses Law. Yung mga offering na yan, mga sacrifices, wala na po yan. Ngayon po ay yung God's Law. Yung 10 Commandments. Kaya dito po makikita natin sa Matthew chapter 5, kung babasahin natin ang whole chapter, sabi doon, nandun po yung 10 Commandments. Kapag ikaw ay napupuot sa iyong kapwa, Matthew 5:21 and the following verses, you murder. Amen? Your fellow men. Kung mapuot ka lang, ikaw ay mamamatay tao na. Noon, kailangan pumatay pa. Kaya isa 10 utos, nandito pa rin. Kaya sabi ni Jesus, hindi ko ito binabaliwala. Amen? Kinukumpleto ko pa ito. Tingnan mo yung approach ni Jesus. Kung napupuot ka sa iyong kapwa, napuot ka dyan sa asawa mo, nagingit-git ka, mamamatay tao ka na, hindi mo pa yan pinapatay. Yung kaibigan mo. Ganun na. Kung may sinabi sa 10 utos, na ikaw ay hindi ka pwedeng mangalo niya, thou shall not commit adultery. Ang sabi niya, kapag tumingin ka ng mahalay sa isang babae, ikaw ay nagkakasala ng pangangalo niya. Tumingin lang. Amen? At ang utos ni Jesus, ibigin mo ang iyong kaaway. Love your enemy. Kaaway mo na, iibigin mo pa. Amen? Kaya kung titingnan natin, ano po? Itong Matthew 5:21, nandirito po yung 10 utos. Titingnan natin pa, 21 hanggang 40. Andiyan pa ba kayo? Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Meron ba tayong natututuhan? Amen. Yung matagal ng ibang mga born again, walang natututuhan kasi po baka ayaw matuto. O depende rin sa gusto niyang matutuhan. Dito po sa Matthew chapter 5, sabi ni Jesus ito, kailangan ito po'y huwag baliwalain dahil babaliwalain ka rin ng Diyos. Pag itong kautusan na ito ay hindi mo pinahalagahan, walang halaga sa iyo, mawawalan ka rin ng halaga sa harapan ng Diyos. Pero kung ito ay pahalagahan mo, magkakaroon ka ng halaga sa harapan ng ating Panginoon. Okay, babasahin po natin. Bilang pagtatapos ito. Ano oras na ba sa atin? 10:35. Dapat tapos na ako. Sige, tapusin ko itong mga 3 oras pa.
Joke lang. Amen. Sabi dito, narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay, ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Sino man magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy. So wag mo sabihin yung katabi mo na baliw. No? Minsan nagjo-joke kayo, ito talaga baliw. Masama po yun, no? Amen? So mag-repent ka mamaya, no? Yung nagagawa mo to, no? Nasabihin mo, ulol, no? Eh, yung mga iba pang mga salita. No po? Edo pa, sabing ganon, manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Verse 23, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob ang iyong kapatid, iwanan mo ang iyong handog. Amen. Tingnan niyo po, yung utos na honor the Lord, honor the Sabbath day. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Sumasamba ka dito, yung puso mo, sugatan pa rin. Amen? May galit ka pa rin. May sama ka pa rin ng loob sa nangyari na hindi mo gusto. Kailangan mong magpalinis sa Panginoon. Amen? Sabi dito, kung ang kanang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan. Tingnan niyo po, pati mata. Yung mata, para makita natin ang ginagawa ng Diyos at ang gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya kung hindi lang, baliwala yung mata mo. Pero hindi ko sinasabing, dukutin mo na yan. Amen? Ibig sabihin, baliwala ang mata natin kung hindi natin nakikita ang ginagawa ng Panginoon. Sabi dito, verse 43, ibigin mo ang iyong kapwa, kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kaaway iibigin. Ibig sabihin, magmahal talaga tayo. Umibig talaga tayo. Pagtiyagaan natin talaga yung kapwa natin. Kaya kapwa sinasabi dito, yo. Nasabi dito, ibigin mo ang iyong kapwa. Ito man kamag-anak mo o hindi. Amen. Dito po sa Hebrews chapter 10 verse 1. Ang kautusan ay anino lamang ng mga darating. Amen? The law is a shadow of things to come. Hebrews 10 verse 1. The law is only a shadow of good things that are coming. So, hindi po bad, good things. Amen? Not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship. So, dahil po, batas yan, shadow of things to come. Amen? Yung pong ginagawang paghahandog ngayon, si Kristo na po yung hinandog. Kaya wala nang pag-uulit pang paghahandog. Sabi ng verse, Hebrews 10, verse 10 to 11. 10 muna. Verse 10. And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Wala na pong ulit na paghahandog. Yung po, a shadow of things to come, which is Jesus Christ. Amen? Kung walang paghahandog, wala pong pagtubos. Kuri, ang gagawin pa rin natin ngayon, tayo po araw-araw pa rin maghahandog, taon-taon pa rin maghahandog, hindi naman nawawala yung kasalanan. Maimpyerno pa rin tayo. Amen? Kaya tingnan mo, yung body of Christ, once for all. Wala nang paghahandog. Verse 11. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices, which
can never take away sins. Yung mga handog nila, wala pong paglilinis, pag-aalis ng kasalanan. Amen? Ang nag-aalis ng kasalanan sa atin ay si Jesus. Behold, the Lamb of God who take away the sins of this world. Kaya po kaganapan yan. Sa verse 16, Hebrews 10, this is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and I will write them on their minds. Saan nilagay ng Diyos ang kanyang batas? Itinanim na po sa puso mo. At isinulat na sa isip mo yung batas ng Panginoon. Amen? Hindi na po doon sa tapyas na bato na dala-dala ni Moses na nabasag, tapos inulit lang Panginoon ulit. Wala na po ang kautusan, inukit na sa puso mo para hindi mo makalimutan. Sinulat na sa isip mo. Isipin niyo po ang isang bagay, pag nasulat, hindi mo na pwede basta burahin. Kaya nga, di ba yung mga nagpapautang, nakasulat, yung mga bangko, may mga sulat. Kasi po, ano yun? Katibayan yun. Hindi pwede mawala yun. Mahalaga yun. Kaya sinulat na po sa isip natin. Sabi doon po, yung law. Amen? I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Sinulat na po sa isip natin at tinanim pa sa puso natin yung batas. Kaya binigay ng Diyos ang batas. Kailangan totoo kang makipag-isa kay Kristo. Kailangan mong malaman yung mga jurisdiction mo. At kinakailangan maglingkod ka sa Diyos na mayroong bagong espiritu. Amen? Hindi po pinapawalang bisa ni Jesus ang kautusan. Dahil pag ikaw ay pinawalang bisa mo ito, magiging pinakamalalim ang kalagayan mo sa langit. Pinakamalalim. Ibig sabihin, wala ka sa langit. At wala makakapasok sa langit. Amen? Kaya kung tayo po ay paulit-ulit pa rin, yung buhay natin hindi pa rin nababago. Paalala ito. Amen? Lumalagpas ka ba sa jurisdiction ng pag-aasawa? Amen? Ikaw ba ay nakikipag-isa pa kung kani-kanino? Dapat kay Kristo na lang. Ikaw ba ay naglilingkod na merong bagong buhay o lumang buhay pa rin? So dapat po isurrender natin sa Panginoon. Amen? Aminin natin, Lord, I'm sorry. Forgive me. I serve you with my old life. Amen? Sabi mo, Lord, forgive me. Nakipag-isa pa ako, Panginoon, sa mga harlot. May nagawa ko kasalanan. Amen? Lord, sorry. Forgive me. Lumagpas po ako sa mga boundary na sinasabi mo. Yan po'y gawin natin. Tumayo po tayong lahat. May kapangyarihan po ang Panginoon na baguhin tayo. Amen? Linisin tayo muli at gawing karapat-dapat. Kung nagkamali ka man, kapatid, sabi gano'n ng Panginoon, ibabangon ka niya. Kahit ilang beses kang bumagsak, ibabangon ka niya. Kung ikaw ay righteous, matuwid ka sa Panginoon, pero inalaw ng Lord na ikaw ay bumagsak, ibabangon ka ng Panginoon. Psalms 37 and 23, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ayaw ng Diyos na wala ka sa langit. Kaya binigay niya ang batas na ito. Tinanim niya sa puso mo at sinulat niya sa iyong isipan. Dito pwedeng burahin. Let's worship the Lord.
Use us, Lord. Transform our lives. What a beautiful name it Thank you for your law. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is.
Taas po natin ang ating mga kamay at sumunod tayo sa panalangin. Sabihin natin, dakilang Diyos, Ng Diyos. maraming salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyo, pagmamahal. Ako po ay nagpapakumbaba Ako po'y nagpapakita sa pangalan ni Jesus sa pangalan ni Jesus at umaamin at umaamin na lumagpas po ako na lumagpas po sa mga jurisdiction mo. sa mga jurisdictions mo. Umaamin po ako Umaamin po na minsan na minsan nakipag-isa ako nakipag-isa ako sa hindi karapat-dapat. sa hindi karapat-dapat. Umaamin po ako Umaamin po ako nagawa ko pong maglingkod nagawa ko pong maglingkod na hindi bago ang buhay ko. na hindi bago ang buhay ko. Salamat po. Salamat po. Inaamin ko Inaamin ko na ako ay saklaw na ako ay ng batas ng batas na iyong binigay na iyong binigay kagaya ng batas kagaya ng batas ng pag-aasawa. ng pag-aasawa. Naniniwala po ako Naniniwala po ako na ako ay pinakipagtipan na na ako ay nakipagtipan na kay Yesu Kristo kay Yesu Cristo na kagaya ng isang babaeng malinis. na kagaya ng isang babaeng malinis. Patawad po sa lahat ng karumihan ko. Patawad po sa lahat ng karumihan. Gawin niyo po akong karapat-dapat, Panginoon, Gawin niyo po ang karapat-dapat, Panginoon, sa aking pakikipag-isa sa iyo. sa aking pagkikipag-isa sa iyo. Linisin mo ang aking buhay. Linisin mo ang aking Muli kong binumbuksan ang aking puso. muli kong binubuksan ang Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, tinatanggap kita, Panginoon, sa puso ko. sa puso. Mula po ngayon, Wala po ngayon. ikaw na ang maghari Ikaw na ang at ang iyong mga salita. at ang iyong mga salita. Ikaw na ang aking Panginoon Ikaw na ang aking at sariling tagapagligtas. sarili. Itinatakwil ko na Itinatakwil ang lahat ang lahat ng gawa ng diablo, ng gawa ng Diyos. lahat ng kasamaan, Lahat ng kasamaan. lahat ng marumi Lahat ng sa marumi buhay ko. Sa buhay ko. Itinatakwil ko. Tinatakwil ko. Ako po'y nakipag-isa ngayon sa iyo Ako po'y nakikipag- at naniniwala ako At naniniwala ako na mayroong mga bagong darating na mayroong mga bagay sa buhay ko sa buhay ko. at inalis mo na At inalis ang lahat ng mga luma. Ako na lang mananalangin, dakilang Diyos. Salamat sa iyo pong kabutihan, pagmamahal, na iyo pong pinaalala sa amin. Na kami, Panginoon, ay wala na sa batas ng kasalanan. For the law of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. Dahil sa aming pakipag-isa kay Kristo, namatay na ang aming lumang buhay. At kami, Panginoon, ay hindi na napailalim sa batas. At makakagawa ka na ng mga mabubuting bagay sa buhay namin dahil sa iyong habag. We are now under the grace and we expect, Lord, na marami kang gagawin sa buhay namin. Babaguhin mong buhay namin from glory to glory into the image and likeness of Christ. Salamat, Lord, sa pagpapala mo sa araw na ito. Binabalik na namin ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah.